Sa dulo ng isang makipot at maputik na eskinita sa barangay San Isidro, nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at lumang kahoy. Kapag umuulan, tila nakikipag-agawan sa tunog ng patak ang bawat kalampag ng bubong. Doon nakatira si Mang Renato at ang kanyang nag-iisang anak na si Jennifer. 5 taon nang biyudo si Mang Renato. Kinuha ng sakit ang kanyang asawa na si Lina dahil wala silang sapat na pera noon para sa agarang pagpapagamot. Simula ng araw na yon, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang mawalan ng pag-asa ang kanyang anak. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, gagawin niya ang lahat para maabot ni Jennifer ang pangarap nito. Tuwing 4:00 pa lamang ng madaling araw, gising na si Mang Renato. Minsan ay pumapasok siya bilang construction worker sa bayan. Nagbubuhat ng semento, naghahalo ng graba, at pati na rin buhangin. Umakyat sa mataas na scaffolding kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Kapag walang proyekto, namamasada siya ng padyak o kaya na may tumutulong sa palengke bilang kargador. Ang mga palad niya ay magaspang, puno ng kalyo at maliliit na sugat na tila hindi na tuluyang nagilom. Sa gabi, kapag pagod na siyang umuwi, hindi mawawala ang ngiti niya kapag nakita si Jennifer na nakaupo sa maliit na mesa. Nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera. Madalas ay brownout sa kanilang lugar. At ang mahina ngunit matatag na liwanag ng apoy ang nagsisilbing tanglaw sa pangarap ng dalaga. "Anak, kumain ka na ba?" Lagi niyang tanong, kahit halatang siya ang hindi pa nakakakain ng maayos. "Opo, Itay. Kayo po ba? Kumain na po ba kayo?" Sagot ni Jennifer, sabay sulyap sa nanginginig na kamay ng ama, habang ibinababa ang baong tinapay at kaunting ulam. Matalino si Jennifer. Sa kabila ng kahirapan, palagi siyang nasa honor roll. Madalas siyang purihin ng kanyang mga guro dahil sa sipag at tiyaga. Ngunit higit sa talino, ang nag-uudyok sa kanya ay isang sugat sa puso. Ang alaala ng kanyang inang hindi kaagad naagapan dahil wala silang pera para sa pagpapagamot. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, dahan-dahang nagsalita si Jennifer. "Tay?" Mahina niyang tawag. "Ano yun, anak?" Sagot ni Mang Renato habang hinihilot ang kanyang masakit na likod. "Gusto ko pong maging doktor." Natigilan si Mang Renato. Para bang saglit na tumigil ang oras. Alam niyang mabigat ang kursong iyon. Mahabang taon na pag-aaral. Napakalaking gastos. Para sa isang tulad niya, tila napakalayo at halos imposibleng abutin. Ngunit nang makita niya ang ningning sa mga mata ng kanyang anak, ang parehong ningning na nakita niya noon sa asawa habang nangangarap para sa kanilang pamilya, unti-unting napalitan ng tapang ang kanyang pag-aalinlangan. "Doktor baka mo, anak?" Mahinang ulit niya. "Opo, Itay. Para wala nang katulad ni nanay na hindi magamot dahil lang sa walang pera." Napayuko si Mang Renato. Kumirot ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa alaala. Ngunit sa halip na panghinaan, marahan niyang hinawakan ng kamay ng anak. "Anak," sabi niya, pilit na pinapatatag ang boses. "Hindi man ako mayaman, pero hindi kita hayaang bitawan ng pangarap mong yan. Kung pagiging doktor ang gusto mo, susuportahan kita." "Pero Tay, di ba mahal po yun?" "Kahit mahal pa yan, anak," putol niya, "kakayanin natin. Magtatrabaho ko ng mas mabigat kung kailangan. Ang mahalaga huwag mong titigilan ang pangarap mo." Sa gabing iyon, sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera,
At sa loob ng isang bahay na pinapasok ng hangin sa pagitan ng yero, isinilang ang isang pangarap na higit pa sa kanilang kahirapan. At sa puso ni Mang Renato, nagsimula ang tahimik na pakikipaglaban. Isang ama laban sa mundo, para lamang makita ang kanyang anak na balang araw ay tatawaging doktora. Lumipas ang ilang linggo matapos sabihin ni Jennifer ang kanyang pangarap. Mas naging porsigido siya sa pag-aaral. At si Mang Renato naman, mas patindi ng patindi ang pagtatrabaho. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang pagkakataong susubok sa tibay ng kanilang loob. Ang taunang reunion ng pamilya sa malaking bahay ni Tito Anselmo sa poblasyon. Malayo ang agwat ng buhay ni Mang Renato at ng kanyang mga kapatid. Si Tito Anselmo ay may-ari ng hardware at tracking business. Si Tita Clarissa naman kilala sa kanilang lugar bilang sosyalera. Palaging nakaayos, mabango at mahilig magkumpara ng estado sa buhay. Ang kanilang mga anak na sina Miko at Tricia ay sanay sa luho, bagong cellphone taon-taon, branded ang damit at may sariling motorsiklo kahit estudyante pa lamang. Pagdating ni Mang Renato at Jennifer sa reunion, kapansin-pansin kaagad ang kaibahan. Nakasuot si Mang Renato ng lumang polo na bahagyang kupas na ang kulay. At ang kanyang sapatos ay halatang ilang ulit ng tinapalan. Si Jennifer na may simple lamang ang bestida. Planchado ngunit luma na rin. Habang kumakain, napunta ang usapan sa mga anak. "Oh, Jennifer," nakangiting tanong ni Tita Clarissa, "anong balak mong kunin sa college?" Bago pa makasagot si Mang Renato, diretsong sumagot si Jennifer, puno ng kumpiyansa. "Gusto ko pong magdoktor." Parang biglang natahimik sa mesa. Sa kasunod ang mahinang halakak. "Doktor?" ulit ni Tito Anselmo, sabay lagok ng inumin. "Alam mo ba kung gaano kamahal yun?" "Bakit kaya hindi mo munang itry ang mag-nurse o di kaya ay mag-teacher na lang?" Singit ng kanyang Tita Clarissa. Bahagyang nakataas ang kilay. "Mas praktikal pa ganon." "Pangmayaman lang yung pagdodoktor na yan," dagdag naman ni Miko habang nakangisi. "Kahit nga kami, di sigurado kung kaya naming tapusin yan." May ilang kamag-anak ang nagbubulungan. Ang iba ay nakangiti na parang naaaliw. Ang iba na may nakatingin kay Mang Renato na tila naghihintay ng reaksyon. Ramdam ni Jennifer ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngunit mas masakit para sa kanya ang makitang tahimik na pagyuko ng kanyang ama. Mahigpit nitong hawak ang baso ng tubig. Tila pinipigilan ang sarili na sumagot. "Hay nako, Kuya Renato," sabi ni Tita Clarissa. "Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Magastos ang medisina. Baka maubos lang yung ipon mo." Alam ng lahat na wala naman talagang ipon si Mang Renato. Ngunit sa kabila ng lahat, marahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagtaas ng boses. Sa halip, mahinaon siyang nagsalita. "Kung pangarap ng anak ko, ay gagawan ko ng paraan," sabi niya. Paano kung hindi kayanin?" pahabol ni Tito Anselmo. "Mas mabuti nang sinubukan kaysa hindi man lang lumaban," tugon ni Mang Renato. Natahimik sandali ang mesa, ngunit hindi nawala ang mga sulyap at pabulong na komento. Ang ibang kamag-anak ay halatang hindi naniniwala. Para sa kanila, ang pagiging doktor ay titulo lamang para sa may pera at koneksyon, hindi para sa anak ng isang kargador at padyak driver. Pag-uwi nila ng gabing iyon, tahimik ang dalawa. Sa loob ng bahay na yero, muling nagsindi si Jennifer ng gasera. Ngunit bago siya makapagbukas ng libro, naramdaman niya ang kamay ng ama sa kanyang balikat. "Anak," mahina nitong sabi, "nasaktan ka ba?" Hindi napigilan ni Jennifer ang pagluha. "Tay,
Baka tama po sila. Baka hindi talaga para sa atin yun. Agad siyang niyakap ni Mang Renato. Mahigpit. Parang ayaw niyang may makakuha pa ng pag-asa mula sa anak. Makinig ka sa akin, anak. Bulong niya. Hindi nasusukat ang pangarap sa kapal ng pera. Nasa tibay yan ng loob. At alam kong matibay ka. Sa gabing iyon, mas lalong tumatag ang kanilang desisyon. Sa kabila ng panlalait at pangmamaliit, pinili nilang maniwala sa isang bagay na mas malakas kesa sa opinyon ng iba. Ang pangarap at ang pagmamahal ng isang ama. Mula ng gabing iyon sa reunion, tila may nagbago kay Mang Renato. Kung dati masipag na siya, ngayon ay halos hindi niya naalintana ang pagod. Mas maaga siyang gumigising at mas gabi nang umuwi. Para bang bawat patak ng pawis ay may katumbas na hakbang papalapit sa pangarap ni Jennifer. Sa construction site, siya ang unang umaakyat sa mataas na bahagi ng gusali. Kahit mas bata ang mga kasamahan niya, hindi siya nagpapauli sa pagbubuhat ng hollow blocks at pati na rin mga sako ng semento. Kapag may overtime, siya kaagad ang nagvo-volunteer. Renato, magpahinga ka naman, minsang sabi ng foreman nang mapansin ang pamumutla niya. Nako, hindi na muna. Huwag kang mag-alala, ayos lang naman ako. Mabilis niyang sagot, kahit ramdam na niya ang kirot sa kanyang likod at tuhod. Isang hapon, habang nagbubuhat ng kahoy, nadulas siya at bahagyang nabagsakan ang kanyang braso. Namaga ito at halos hindi niya maikalaw. Pinayuhan siyang umuwi at magpatingin, ngunit umiling siya. Hindi pwede, kailangan ko ng kita. Matigas niyang sagot. Sa bahay, pilit niyang itinago ang sakit, ngunit hindi lingid kay Jennifer ang pagngiwi niya tuwing gagalaw. Tay, magpahinga naman po kayo. Pakiusap ng dalaga habang nilalagyan ng mainit na bimpo ang braso ng ama. Konting tiis lang to, anak, sagot niya. Pilit na nakangiti. Isipin mo na lang, bawat sakit na ito ay katumbas ng isang libro mo sa medisina. Dumating ang araw ng entrance exam ni Jennifer sa isang state university na may medical program. Wala silang sapat na pera para sa application fee at pati na rin pamasahe. Sa gabing iyon, tahimik na lumabas si Mang Renato at nagtungo sa maliit na lupang minana pa sa asawa. Ang huling alaala ng kanilang nakaraan. Kinabukasan, ibinenta niya ito sa murang halaga. Hindi sinabi ni Mang Renato kay Jennifer ang buong detalye. Ang alam lamang ng dalaga, bigla na lamang may sapat na pera para sa exam at sa unang bayarin. Ngunit napansin niya ang lungkot sa mga mata ng ama habang tinatanaw ang bakanting lote. Tay, sigurado po ba kayo? Tanong niya. Mas mahalaga ang kinabukasan mo kaysa sa lupang yon, anak. Sagot ng ama. Lumipas ang ilang linggo ng paghihintay. Isang umaga, dumating ang sulat. Nanginginig ang kamay ni Jennifer habang binubuksan ito. Congratulations! You have passed the entrance examination. Dahil doon ay napahiyaw siya sa tuwa. Niyakap niya ang ama ng mahigpit. Tay, nakapasa po ako. Parang nabunutan ng tinik ang puso ni Mang Renato. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malaya siyang napangiti. Ngunit alam niyang simula pa lamang iyon ang mas mahirap na laban. Ang tuition, libro, uniform, at pamasahe, lahat ay tila bundok na kanilang kailangang akyatin. Isang gabi, dadatnan ni Jennifer ang ama na tahimik na inuubos sa labas ng bahay. Nakaupo ito sa bangko. Hawak ang lumang notebook kung saan nakasulat ang mga gastusin. Tay, itigil na lang po natin siguro. Biglang sabi ni Jennifer. Umiiyak. Ayoko pong makita kayong ganyan. Mariing umiling si Mang Renato. Huwag mong sasabihin yan, anak. Matatag niyang tugon. Mas kakayanin ko ang pagod kaysa makita kang sumuko.
Pero tay, Anak, putol niya. Kung kailangan kong magtrabaho ng doble-doble, gagawin ko. Kung kailangan kong magsakripisyo ng tulog at lakas, gagawin ko. Dahil balang araw, kapag suot mo na ang puting uniforme ng doktor, alam kong lahat ng pagod na to ay magiging napakasulit. Sa ilalim ng malamlam na buwan, habang tahimik ang kanilang maliit na bahay, muling pinili ni Mang Renato ang magtiis. Dugo at pawis man ang kapalit, hindi niya hayaang maputol ang pangarap ng kanyang anak. Unang araw nga ni Jennifer sa universidad. Pakaramdam niya'y ibang mundo ang kanyang pinasok. Malalaki ang gusali, malamig ang mga silid-aralan, at karamihan sa kanyang mga kaklase ay tila sanay sa komportableng buhay. May mga dumarating sakay ng sariling sasakyan, may mga bitbit na mamahaling gadgets, at may mga usapang bakasyon sa ibang bansa. Ngunit si Jennifer, nakasuot ng simpleng blouse at itim na palda na siya mismo ang naglaba at namlansya. Tahimik na umupo sa likuran. Ang baon niyang pagkain ay pandesal at itlog na binalot sa papel. Hindi siya nahihiya sa kanyang pinagmulan, ngunit ramdam niya ang mga matang sumusukat sa kanya. Sa isang laboratory session, napunta siya sa grupo ng 3 estudyanteng halatang magkakaibigan na. Anong pre-med mo? Tanong ng isa, nakatingin sa kanyang lumang bag. Scholar po ako. Mainang sagot ni Jennifer. Scholar. Sagot ng isa pa, sabay tingin sa kasama at bahagyang ngisi. Kaya mo ba to? Mabigat ang medisina. Hindi siya sumagot. Sa halip, pinili niyang mag-focus sa gawain. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng salita, kung hindi sa resulta. Habang si Jennifer ay nakikipaglaban sa pressure at puyat sa syudad, si Mang Renato na may patuloy na humaharap sa mga taong nagdududa sa probinsya. Isang umaga sa palengke, habang nagbubuhat siya ng mga kahon para sa isang tindera, narinig niyang pinag-uusapan siya ng 2 kakilala. Yung anak daw na Renato, magdodoktor. Sabi ng isa. Talaga? Hirap nga sa buhay ang mga yan. Tugon naman ng isa. Baka naman hanggang umpisa lang yun. Nagkunwari siyang walang narinig. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang kanyang trabaho, kahit tila may kung anong mabigat na bumagsak sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, ang mga anak ni na Tito Anselmo at Tita Clarissa ay hindi rin naging maayos ang takbo sa pag-aaral. Si Miko ay madalas makita sa videokehan at pati na rin inuman kasama ang barkada. Si Tricia na may palipat-lipat ng kurso, walang natatapos. Laging dahilan ay hindi niya passion. Laging dahilan ay hindi niya passion. Ngunit sa tuwing magkikita-kita ang pamilya, hindi nawawala ang pahaging. Oh Jennifer, buhay ka pa sa medisina? Biro ni Miko minsan. Hindi pa sumusuko. Dagdag ni Tricia, tila natatawa. Ngumiti lamang si Jennifer. Hindi pa, at hindi rin ako susuko. Sa bawat pag-uwi niya tuwing bakasyon, napapansin niyang mas lalong pumayat ang kanyang ama. Mas malalim na ang mga guhit sa noo nito. Mas mabagal ang paglalakad. Ngunit sa tuwing tinatanong niya ito, iisa lamang ang sagot. Ayos lang ako anak. Huwag mo kong alalahanin. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa labas ng bahay, may narinig silang kapitbahay na nagsabi. Sana hindi masayang ang pagod ng tatay niya, no? Napahigpit ang hawak ni Jennifer sa kanyang ama. Tay, hindi po masasayang. Bulong niya. Ngumiti si Mang Renato, kahit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi nga, kasi hindi tayo nakikinig sa mga pagdududa ng iba. Nakikinig tayo sa ating pangarap. Sa kabila ng mga taong humuhusga at ng mamaliit, mas lalo lamang tumibay ang kanilang paninindigan. Bawat pagdududa ay nagiging gatong sa apoy ng kanilang determinasyon. At habang patuloy ang bulungan ng mundo sa kanilang paligid, tahimik namang humahakbang si Jennifer,
papalapit sa pangarap. Bitbit ang sakripisyo at pananalig sa kanyang ama. 3 taon na ni Jennifer sa medisina nang dumating ang pagsubok na halos tuluyang magpatumba sa kanilang dalawa. Mas naging mabigat ang gastusin, mas mahal ang mga libro, mas madalas ang duty sa ospital, at halos wala na siyang oras para umuwi sa probinsya. Ngunit mas mabigat sa lahat, ang balitang natanggap niya isang hapon habang nasa library. Jennifer, tumawag ang kapitbahay niyo. Sabi ng kaklase niyang si Alma. Nasa ospital daw ang tatay mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Nanginginig ang kamay niyang nahulog ang hawak na ballpen. Ano? Bakit? Hindi ko alam. Bigla raw hinimatay sa palengke. Hindi niya na tinapos pa ang pag-aaral sa araw na yon. Sumakay siya ng bus pauwi. Bawat segundo ay tila 1 oras ang haba. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong, papaano kung wala na siya? Pagdating sa maliit na ospital sa bayan, agad niyang nakita ang ama. Nakahiga sa kama, may swero, maputla at payat. Tay, bulong niya habang lumalapit. Ngumiti si Mang Renato, kahit halatang nanghihina ito. Oh, doktora! Biro niya. Pilit na nagpapakalakas ng loob. Ayon sa doktor, sobrang pagod at mataas ang blood pressure ng matanda. Ilang araw nang halos walang pahinga at kulang sa pagkain. Umigay ang katawan. Habang nakaupo si Jennifer sa tabi ng kama, napansin niya ang resibo sa mesa. Halos wala silang pambayad. Magkano na po ang bill? Tanong niya sa nurse. Hindi kaagad ito nakasagot. Ngunit nang marinig niya ang halaga, tila gumuho ang mundo niya. Sa gabing iyon, habang tulog ang ama, tahimik siyang umiiyak sa labas ng ospital. Naisip niyang tumigil muna sa pag-aaral. Pagkatapos ay maghanap ng trabaho, kahit clerk lang, kahit call center, anumang makakatulong. Kinabukasan, kinausap niya ang ama. Tay, mahinang simula niya. titigil na po muna ako. Agad na kumunot ang noo ni Mang Renato. Anong titigil? Magtatrabaho po muna ako, Tay. Kailangan natin ng pera. Hindi ko na po kayang makita kayong ganito. Biglang tumigas ang boses ng ama sa kabila ng kahinaan. Hindi, mariin niyang sabi. Pero Tay, makinig ka sa akin, Jennifer. Putol ng kanyang ama. Bahagyang hinihingal. Kung titigil ka ngayon, para mo na ring sinuko ang lahat ng pinagpagura natin. Pero Tay, halos mamatay na po kayo sa pagod. At mas mamamatay po ako sa lungkot kung makikita kitang sumuko na. Sagot niya. May luha sa mata. Ang sakit ng katawan, anak. Kumagaling yan. Pero ang pangarap na binitawan, mahirap nang maibalik pa. Hindi nakapagsalita si Jennifer. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ng ama. Hindi takot sa sakit. Kung hindi takot na masayang ang lahat. Ilang araw matapos ma-discharge si Mang Renato, bumalik si Jennifer sa universidad. Ngunit may bigat pa rin sa puso niya. Hanggang sa isang propesor ang nakapansin ng kanyang kalagayan. Jennifer, may problema ka ba? Tanong nito. Hindi niya na napigilan ang sarili. Ikinuwento niya ang sitwasyon nila. Makalipas ang ilang linggo, tinawag siya ng Dean's Office. May scholarship grant pala para sa mga estudyanteng may natatanging performance, ngunit kapos sa buhay. At siya nga ang napili. Napaiyak siya sa gitna ng opisina. Pag-uwi niya sa probinsya upang ibalita ito, maigpit siyang niyakap ni Mang Renato. Sabi ko na, anak. Mahina ngunit masayang sabi nito. Kapag tama ang dahilan mo, gagawa ng paraan ng Diyos. Sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay, muntika na silang sumuko. Ngunit pinili nilang kumapit. Dahil ang pangarap na pinanday sa dugo at pawis
ay hindi basta-bastang bibitawan. Lalo na kung ito'y pangarap ng isang ama para sa kanyang anak. Lumipas pa ang ilang mga taon hanggang sa dumating na nga ang araw na matagal nilang ipinagdarasal. Ito ay ang araw ng pagtatapos ni Jennifer bilang Doctor of Medicine. Maaga pa lamang ay gising na si Mang Renato. Maingat niyang inilabas mula sa lumang aparador ang kanyang pinakamaayos na polo. Ang puti ngunit kupas na minsan lang niyang nagagamit tuwing may espesyal na okasyon. Pinunasan niya ang kanyang sapatos na ilang ulit na niyang tinapalan sa gilid. Humarap siya sa maliit na salamin at inayos ang kanyang buhok na ngayon ay puti na. Habang tinitignan niya ang kanyang sarili, napangiti siya. Malayo na palang narating natin, bulong niya sa sarili. Sa auditorium ng universidad, puno ng tao, mga magulang na nakabarong at elegante ang damit. May dalang malalaking bouquet at mamahaling regalo. Sa isang sulok, tahimik na umupo si Mang Renato. Kapansin-pansin ang kanyang simpleng ayos, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang makita ang kanyang anak na umakyat ng entablado. Hindi rin nagpahuli ang ilang mga kamag-anak. Dumating si Tito Anselmo at pati na rin ang kanyang tita Clarissa. Kasama si Miko at Tricia. Nakasuot sila ng mamahaling damit at tila nagmamasid sa paligid. Grabe, nakarating nga, bulong ni Tricia. Sayang lang kung hindi tap, sagot ni Miko habang nakangisi. Nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga magsisipagtapos. Habang papalapit ang apelido ni Jennifer, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mang Renato. At ngayon, tatawagin natin ang isa sa may pinakamataas na barka sa batch na ito. Anunsyo ng MC. Sandaling natahimik ang buong auditorium. Walang iba kung hindi si Dr. Jennifer Santos. Parang tumigil ang mundo ni Mang Renato. Narinig niya ng malakas ang palakpakan. Ngunit ang mas malinaw niyang narinig ay ang pintig ng kanyang puso. Nakita niyang lumakad ang anak niya sa entablado. Matatag, may kumpiyansa, suot ang itim na toga, at ang ngiti na dati sa ilalim lamang ng ilaw ng gasera niya nasisilayan. Tinanggap ni Jennifer ang kanyang diploma at kasama na roon ang medalya. Ngunit sa halip na bumaba ka agad ng entablado, huminto siya. May kung anong ibinulong sa kanya ang dean. Pagkatapos ay tumango siya. Bilang pagkilala sa kanyang inspirasyon, sabi ng dean sa mikropono. Nais ni Dr. Jennifer na ibahagi ang sandaling ito. Bumaba si Jennifer mula sa entablado at diretso sa kinauupuan ng kanyang ama. Nagulat si Mang Renato. Anak, anong... Hindi niya na natapos pa ang sasabihin nang marahang isabit ni Jennifer ang medalya sa leeg ng kanyang ama. Para po sa inyo ito, Itay. Umiiyak niyang sabi. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nandito. Parang pumuwas ang lahat ng emosyon sa sandaling iyon. Napahawak si Mang Renato sa medalya. Nanginginig ang kamay. Ang mga matang sanay sa alikabok at sa araw, ngayon ay punong-puno ng luha. Umalingaw pa ang mas malakas na palakpakan. May ilang mga nakatayo at may mga nagiiyakan. Sa kabilang bahagi ng auditorium, tahimik ang kamag-anak. Wala nang ngisi. Wala nang bulungan. Si Miko at Tricia ay nakayuko. Sa kabila ng kanilang yaman, ni isa sa kanila ay walang natapos. Muling umakyat si Jennifer sa entablado. Kasama na niya ang kanyang ama. Ipinakilala si Mang Renato na kanyang ama bilang naging sandigan ng kanyang tagumpay. Habang magkatabi silang nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw, tila nabura ang lahat ng taon ng pagod at panlalait. Sa araw na yon, hindi lamang diploma ang tinanggap ni Jennifer.
Binawi rin nila ang kanilang dangal. Matapos ang seremonya, umupo si Mang Renato at Jennifer sa gilid ng entablado. Ang medalya at diploma ay maingat na ilalagay sa lapag. Ngunit ang mga mata ni Mang Renato ay nakatuon sa kanyang anak. Ang dalagang labis niyang ipinagmamalaki. "Anak," mahina ngunit malinaw niyang panimula. "Ngayon ay natapos mo na ang kurso mo. Pero palagi mong tandaan ha, hindi ito nagtatapos sa diploma. Ang tunay na yaman ay nasa puso at isipan mo." Napatingin si Jennifer sa kanyang ama. Halos mapaiyak sa tindi ng pagmamahal na ramdam niya. "Opo, Itay." Bulong niya. "Anak," itinaas ni Mang Renato ang kamay niya at marahang hinawakan. "Ang edukasyon ng kayamanan. Ito ay kayamanan kailanman na hindi mananakaw ng sino man sa iyo. Hindi mahalaga kung may pera o wala ang iba. O kung ano ang iniisip nila sa iyo. Ang totoong yaman ay nasa kung papaano mong ginagamit ang nalalaman mo. At kung papaano mong pinapangalagaan ang pangarap mo." Napuno ng luha ang mga mata ni Jennifer. Sa loob ng maraming taon, nakita niya ang dugo, pawis at luha ng ama. Ang tahimik na sakripisyo na walang sino mang nakakakita. Ngayon, naramdaman niya ang kabayaran ng lahat ng hirap. Hindi sa material, kung hindi sa dignidad at pagmamahal. Lumapit sila sa podium muli at sa harap ng maraming tao, pinayagan ni Jennifer ang ama na magsalita. Umiiyak si Mang Renato, pero mariin at malinaw ang boses niya. "Mga kaibigan, mga kapamilya, at mga kababayan," simula niya. "Sa araw na ito, hindi lamang ang diploma ang ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang sakripisyo, tiyaga at pananampalataya. Ang anak ko ay naging doktor hindi dahil sa yaman, kung hindi dahil sa determinasyon at sa kanyang puso. At sa inyo pong lahat na minsang nagduda, sana po ay matutunan ninyo. Ang edukasyon ay kayamanang walang sino man ang makakaagaw." Tahimik ang auditorium. May ilang umiiyak. May ilang nakatingin na lamang sa kanilang mga paa sa hiya. Ang mga kamag-anak na dati nagtatawanan sa pangarap nitong si Jennifer, ngayon ay tahimik na. Walang maisagot at walang masabi. Ang kanilang mga anak na dati sanay sa luho at walang disiplina, ay walang medalya o diploma. Paglabas nila ng entablado, lumapit si Jennifer sa kanyang guro at pati na rin sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang unang yakap niya ay muli sa ama. "Salamat po, Itay. Sabi niya. Kayo po ang dahilan kung bakit ako narito." "Hindi mo kailangang pasalamatan ako, anak," sagot ni Mang Renato habang ito ay nakangiti. "Ang gusto ko lang ay makita kang lumalaban para sa sarili mong pangarap. At ngayon nakita ko na, at higit pa sa diploma mo, nakita ko ang tibay mo at ang tibay natin bilang pamilya." Ipinakita ni Jennifer sa ama ang plano niya. Maglilingkod sa mga mahihirap na pasyente sa kanilang probinsya. Sa loob ng maraming taon, hindi lang sila nagtagumpay sa akademiko, kung hindi sa puso ng kanilang komunidad. Ang kanilang tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kung hindi sa dignidad, sa pagpupunyagi, at sa pagmamahal sa isa't isa. Habang nakatanaw sa gilid sa maliit na bahay na yero na bumuo ng pundasyon ng kanilang mga pangarap, napagtanto ni Mang Renato na ang bawat patak ng pawis, bawat puyat at bawat sakripisyo, lahat ay nagkubunga. Hindi man sila mayaman sa pera, mayaman naman sila sa pinakamahalagang bagay, edukasyon, dangal at pagmamahal ng isa't isa. At sa uling tanawin, magkahawak kamay silang naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Tahimik ngunit masaya. Dala ang katotohanan na ang tunay na kayamanan, ang kaalaman at karakter ay hindi mananakaw ng kahit sino.
5 taon matapos ang pagtatapos ni Jennifer, muli siyang bumalik sa kanilang probinsya. Ngunit hindi bilang simpleng doktor, kung hindi bilang doktor na may puso para sa mga mahihirap. Sa maliit na klinika sa tabi ng kanilang lumang bahay na yero, araw-araw niyang tinutulungan ang mga pasyenteng walang kakayahang magbayad sa malalaking ospital. Kasama siya lagi ni Mang Renato, na kahit tumanda na, mas naging masigasig pa rin sa pagtatrabaho sa palengke at sa simpleng sakripisyo para sa pamilya. Hindi niya na kailangang magbenta ng lupa o mag-overload sa trabaho. Ang tagumpay ng anak ang nagpapatuloy ng kanilang kinabukasan. Nagtatrabaho man siya sa palengke, pero ito'y bilang libangan na lamang. Masaya si Mang Renato sapagkat natupad ng kanyang anak ang mga pangarap nito. Ngayon ay kahit papaano'y maginhawa na ang kanilang buhay. May maayos at maganda na silang tirahan. Hindi na rin sila kinakapos gaya ng dati. Kaya naman masasabi ni Mang Renato na kontento na siya sa kanyang buhay ngayon, kasama ang kanyang minamahal na anak. Sa bawat batang nag-aaral sa baryo na nangarap ding makamit ang higit sa kanilang kakayahan, si Jennifer ay nagtuturo at nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang kwento ay naging alamat sa kanilang komunidad. Kwento ng isang ama na walang sawang nagtiis at isang anak na may determinasyon at tapang. Isang araw, habang nagugas ng kamay sa klinika, tumingin si Jennifer sa lumang bahay na yari sa yero. Halos hindi nagbago ang itsura nito. Ang mga dingding ay kupas. Ang bubong ay may kalampag tuwing umuulan. Ngunit para sa kanya, ito ay palatandaan ng pinagmulan ng lahat. At bawat kanto ay may alaala ng pawis, ng sakripisyo, at ng pagmamahal. Lumapit si Mang Renato. Dala ang ngiti sa kamay na palaging handang suportahan ng anak. "Anak," wika niya. "Tignan mo ito. Hindi tayo mayaman sa pera. Pero tignan mo kung gaano tayo kasagana sa buhay. Sa edukasyon, sa dangal, at sa pagmamahala ng pamilya." Ngumiti si Jennifer. Pinisil ang kamay ng ama. At pagkatapos ay sumagot. Tay, totoo po yan. At ngayon, alam ko na. Ang yaman na hindi mananakaw ng sino man. Sa kanilang simpleng tahanan sa ilalim ng iilang ilaw at hangin ng probinsya, nagpatuloy ang kwento nila. Isang kwento na hindi nagtatapos sa pagtatapos ng kurso o medalya sa entablado. Ang kwento ay patuloy sa bawat pasyenteng natutulungan, sa bawat batang pinasisiglan ng aral, at sa bawat haplos ng pagmamahal ng ama na walang kapantay. At sa dulo, malinaw sa mga mata ng dalawa, ang kayamanang pinaghirapan sa pawis, dugo, at pangarap ay kayamanang walang sino man ang makakaagaw. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!